Walang araw personalan pero niligwak agad sa posisyon. Hindi kasi nagustuhan ni dating Pangulong Arroyo ang plano ni Speaker Romualdez kontra sa dating Pangulong Duterte. Palibhasa nga ay nakuha na kasi nila ang gusto nila dito at sila na nga ang nakaupo ngayon at may kapangyarihan. Hindi marunong tumanggap ng paninita. Nagtatanong nga lang naman si Tatay Digong bakit di na lang raw nito sagutin ng diretsyahan at bakit may pa-resolution pang ginagawa tapos kapag hindi nga sila pinaboran ng mga kasama nila ay basta na lang maninibak. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutukbo sa mga bago at nagbabagang balita. Dito lang sa Bagong Pinas. Representative Gloria Macapagal Arroyo sa pagiging Deputy Speaker ng Kamara. Papalitan si Arroyo ni Isabela Representative Antonio Tonipet Albano. Inalis na rin sa pagiging Deputy Speaker sa Kamara si Davao Representative Isidro Ungab. Napapalitan naman ni Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindo. Ayan, si Gloria Macapagal Arroyo tinanggal. Kaya alam mo, Speaker Romualdez, wag po kayong magagalit ha. Wag po kayong balat sibuyas kasi napapansin ko kayo diyan sa mga kasamahan ninyo sa Kamara ay para kayong mga balat sibuyas, no? Wag po kayong magagalit pag napupuna. Matuto po kayong mapuna, ha? Para kayo ay nangangayayat. Hindi para kayo ay natututo. Okay? Sinong maniniwala sa salita ninyo? Una, sasabihin ninyo, your days are numbered sa mga smuggler, iimbestigahan. Naimbestigahan ba sila Michael Ma? Kahit one time lang, naimbestigahan ba? Pangalawa, sasabihin ninyo, walang personalan, trabaho lang. Kinabukasan lang, dahil hindi pumirma si Gloria, tinanggal ninyo. Mga nuknukan pala kayo ng mga komedyante kayo. Alam mo, niloloko nyo tao. Paano hindi magiging personalan? Pagka hindi oo ng oo sa'yo. Hindi ba, ano ba tayo? Matanong ko lang, Speaker, nasa demokrasya pa ba tayo? Galit na galit kayo sa China, kayo ata ang komunista. Hindi ko po kayo pinagbibintangan ha, pero parang ayaw nyong pairalin ng demokrasya. Pagka hindi oo sa inyo, tatanggalin ninyo ng posisyon, tatanggalin yung Deputy Speaker. Ano ba naman yan? Alam mo, kahit yung mga bayarang jukebox vlogger nyo, hindi kayo maipagtatanggol, mahihirapan. Sa totoo lang, mahihirapan silang ipagtanggol. Yung sinabi ninyong walang personalan pero tinanggal si Gloria. Alam mo, hindi ko nababanggitin, may mga sinasabi sila doon kots-kots na ganun bayarang vloggers daw, jukebox vlogger. Alam mo kung ako nasa kalagayan nila, isa lang ang masasabi ko. Ang hirap mong mahalin, Speaker. Di ba may gano'n? May taong madaling mahalin, may mahirap mahalin. Alam mo, naiisip ko siguro maiipit yung mga vloggers nito. Kasi paano mo ipagtatanggol yan? Kailangan mo ipagtanggol. Lalo na kung sakaling talagang totoo yung binabanggit ni Sas na mga jukebox vloggers itong mga ito. O jukebox camera. Kailangan mo ipagtanggol yan. Kaya lang paano? Magmumukha kang talaga. Pag pinagtanggol mo ito, magmumukha ka talagang tanga. Magmumukha ka talagang sip-sip puwet. Pasensya na po pero ganun talaga kalalabasan mo. Saang banda sa matalinong pag-iisip na hindi pinersonal si Gloria Macapagal Arroyo? Walang tanga maniniwala doon. Sabi ni Majority Leader Jose Manix Dalipe, tinanggal si dito ni Sukat Vlogs, nauubos na din pasensya mo, coach. Hindi, nagpapaliwanag lang Sukat Vlogs. Papaliwanag lang. Hindi, di ba? Obvious, ako hindi po ako makagloria, pero I think mali yung ginawa sa kanya. Maling-mali. Arroyo at Ungab dahil sila ang deputy speakers na hindi pumirma sa resolusyong nagpapahayag ng pagsuporta sa liderato ng Kamara. Diktador ka, Romualdez.
Okay, hindi pumirma, tatanggalin. Diktador, kanino ka nagmana? Hindi, tanong ko lang, yung galawang mong ganyan, diktador yan. Kanino kaya nagmana to sa tingin ninyo? May pagkaano no? Ni Arroyo, tuloy pa rin ang kanyang suporta kay Romualdez. Nasa ibang bansa lang daw siya ngayon, kaya hindi nakapirma sa resolusyon. Ang sabi naman ni Congressman Ungab, tinatanggap niya ang desisyon ng liderato ng Kamara. Alam mo ito yung resolusyong ginawa nila, ayan naman po, ay parang lumalabas na loyalty check. Kasi kayo ay naglabas ng resolusyon na ipagtatanggol ninyo ang Kamara dito sa paratang ni PRRD, ni Duterte. No? So, pagka hindi ka pumirma, tatanggalin ka. So, ito ay maliwanag na lantarang loyalty check. Makikita nila sino ang sa akin, sino ang sayo. O, parang ganun. Akin si Aida, sayo si Lorna, sa akin si Pe, sayo si akin yan. No, di ba? Parang pinapakita. Kaya pagka hindi ka sa akin, tanggal ka. Kulang na lang sabihin mo, Romualdez, kung hindi ka sa akin, wala kang proyekto. Wala kang makukuha dito sa confidential funds na sinasabi ni Roque. Wala kang makukuha dito sa MOOE na sinasabi naman ni SAS. So anong gagawin mo kung ikaw ngayon ay mukhang pera na congressman? E di sip-sipuit ka. Naglo-loyalty check. I mean, tingnan mo. Anong petsa pa lang? 2023 pa lang. 2028 na pala pa ang eleksyon ng pagka-presidente. As early as 2023, Brad, may 5 taon pa. Naglo-loyalty check ka na. Ganyan ka ka-insecure. Napakaaga naman yan. Alam mo medyo nabilib ako dito kay Gloria. Alam mo, hindi ko sa gusto si Gloria at hindi ko rin sa ayaw si Gloria. Depende yan sa sitwasyon. Depende po yan sa tayo. Pero tingnan nyo po si Gloria. Siguro lang naman, siguro lang. Si Gloria ang pinakamaliit sa Kamara. Pero sa paningin ko ngayon, siya pinakamatangkad. Nanindigan para kay PRRD. Lintek tong mga iba, palipat-lipat. Kung saan kayo dalhin ng agos, nandoon kayo. Kung saan ang proyekto, nasaan ang pondo, asan ang malakas, asan ang nakapwesto, nandoon kayo. Ito ang may yagballs. Ang totoong may yagballs, ito si Gloria. Hindi, Gloria, wag po kayo magagalit Ano yon? Figure of speech, baka sabihin grave threat. Siya ang pinakamatangkad sa inyo. Siya ang may yagballs. Siya ang may tayo. Dinaig kayo ng babae. Nanindigan. Naku, sumaludo tuloy ako dito kay Gloria. Yes, sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng kanyang ginagawa ay ako isang ayon. Lahat naman, kahit kay PRRD, hindi naman lahat ng ginagawa niya ako isang ayon. Pero dito, nakakabilib. Sino yung pinakamaliit? Siya ang pinakamatapang? Iba duwag. Ewan ko, baka bukas pumirma na rin. Pero sana wag naman Wag naman sana, no? Pero kasi yung iba dyan Alam mo, yung iba dito, may lahing vloggers. Hindi, di ba? No, yung mga congressman, siguro nauubusan na ng pera sa pagsustento sa mga betka nila. Kailangan nila ng punta sila doon. Sip-sip sila dito. Ganun yung mga vloggers. Iilan na lang nga kami natitira dito Yung iba nasa kabilang bakod na. Kinain yung suka. Di ba nakakadiri? Yung iba naman nag-artista vloggers na lang. Hindi, totoo. Diba? Alam mo yung kung asa ng agos, andun sila. Kung asa ng views, andun sila. Ito mga congressman may pagkaano, no? May hindi ko alam kung yung mga congressman ay may pagkagalawang vloggers o yung vloggers may pagkagalawang congressman. Kung saan ang biyaya, nandun sila. Kung asa ng jukebox, andun sila. Kung asa ng hulog, yun ang kanta. Kung ano ang uso, andun sila. Walang mga pananindigan. Ay, no. Sige, tuloy nyo yan. Matatapos, iikot din ng gulong. Kaya sabi ko sa inyo, markahan nyo yung mga vloggers na yan. Pati yung mga congressman na walang tindig. Yung mga pa-resign na yan, next time, babalik din yan. Kaya ang sikat naman si Sara. Gusto kong bigyan ng komentaryo kasi matindi tong pasabog na to. Hindi ito basta-basta, hindi ito basta-basta na lang. Ganyan-ganyan. Pakinggan po natin mabuti. Na nagbibigay ang speaker sa mga projects, no? So pupunta yung mga kongresistas. Ayan unang-una pa lang, intro pa lang.
nagbibigay ng project ang speaker. Oh, ang involved na naman, speaker. Talagang tinalo mo si Boying Remulla, si SOJ. Ikaw ngayon ang laman ng niluto ng media. Ay nako. In your ambition, don't be tambalos-los. Sa kanya, I mean, correct me if I'm wrong, House of Representatives, but that's my understanding of it, that the Speaker does give money for projects in their districts. But the real question here is, does the Speaker not know sino itong mga demonyong binibigyan niya ng 40 million? No? Of course, we doubt that. No? And don't insult our intelligence. The call of the former President for us to ask an audit, no, of the House of Representatives and also of Senate, that's normal. I mean, it's part of our social contract. Yan ang obligasyon natin bilang isang mamamayan, na hinihingi natin yon. Humihingi tayo ng accountability at dapat walang drama dyan, no? Dapat. Alam mo, isa pa yan ha, bago tayo mapunta dyan sa 40 million. Matindi po yan, 40 million. Mamaya-maya, bandang huli. Okay? Pero tigil-tigilan nyo. Kayo dyan sa house, tigil-tigilan nyo ang kadadrama. Kesa kung dinahin ninyo ang mga sumusuporta sa NPA, kinakandong nyo pa. Tapos nilalagyan nyo ng drama. Anong kapalit? Tigilan nyo yung kaartihan nyo. Tigilan nyo yung kadramahan ninyo. Bilang mga Pilipino, karapatan namin hingin yung audit. Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin kay PRRD. Bahala kayo kung gusto nyo siyang idemanda, kung gusto nyo siyang patiklop. Problema nyo yun. But at the end of the day, ito po sigaw nating lahat. Audit. Tigilan nyo yung drama. Please lang. Ha? Hindi po sagot kay Tatay Digong yung inyong drama. Again, lahat ng gusto nyong gawin kay Tatay Digong, bahala po kayo. Basta po yung audit, ilabas nyo. Huwag nyo kaming palusutan. Yaan po ay karapatan hingin ng bawat isang mamayang Pilipino. Maliwanag po. Alin? Audit, audit, audit. Yung drama nyo, yung away ninyo, bahala po kayo kung anong plano nyong gawin dyan. Ha? Tigil nyo drama nyo. Kung anong drama dapat ibigay nila. Dapat kasi wala silang tinatago. Kung meron kayong tinatago, kung ano-ano pang sasabihin ninyo. But I'm going back again, no, Eric, Ina, and Franco, to that social contract. Kasi may mga nilabas si Sas, no? Rogando Sasa, that's really just shocking. It's really shocking, no, na ganito pala, if it's true, no? If indeed paano ka na shock? It's shocking. It's true that there is no accountability, there is no clear audit of the House of Representatives by COA. Then this is really something that we should be up in arms. Alam nyo, pasisimplehin natin. Lahat ng ilalabas nila, lahat ng ilalabas na balita, drama, etc., 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 isa lang ang isasagot ninyo. Sige, ituloy nyo yan. Basta ilabas nyo audit. Ganun lang. Kasi labas na tayo dun eh. Tingnan nyo ha. Sinilip nila ng sinilip si Sara. Okay. Okay sa akin yun. Gusto nyo silipan nyo ng silipan si Sara araw at gabi. Silipan nyo si Sara. Pero may punto si Tatay Digong. Kailangan kayo din ma-audit. Huwag kayong double standard. Huwag kayong plastic. Huwag kayong ipokrito. Karapatan ng bawat isa hingin yung audit. Kung saan napunta yung pera at saan nyo ginamit. Ganun kasimple. O, alam nyo na, sasagutin ha. Kasi ililigaw tayo na itong mga lintik na ito eh. Ililigaw nila. So sige. Lahat ng ilalabas sa media at pag kayo'y nanonood, isa lang ang reply nyo. Sige, go, go, go. Pero ilabas ang audit. Arms against, no? Dapat yan ang nakakalabanin natin. And I also want to to underline what the president said, no? Na yan sila Franz Castro. Kasi sino ba? Oh, yeah, kayo, Franz Castro, Raul sino ba to? Si Raul Manuel. Oh, si from where I'm sitting right now. Now, all of this, what the former president has asked for is very regular yan. There's nothing irregular about it. And once again, that should get done. Dapat bilang isang bansa, gawin natin yan. Bilang isang gobyerno, gawin niya yan. Ibigay ninyo yung hinihingi naming accountability ng Kongreso. No? But at the same time, I want to underscore, no, na yung paghingi natin ng accountability
kay Franz Castro, kay Arlene Brosas, kay Raul Manuel, saan Franz Bro, ninyo dinala ang pera na yan? Correct. Kasi marami ng testimonies na ginagamit ang pera ng bayan ng tatlong yan. No? At kahit yung bayan muna, the past kamatayan block ng mga party list, ginamit yan para sa terorismo sa ating bansa, sa pag-recruit ng mga anak natin, pagbili ng mga bala, pagsuporta sa NPA. Kita nyo ha? Pagsuporta sa NPA, lintik na itong mga ito. Napapaka-plastic nyo kayong tatlo kayo. Kayo mga party list na kayo, napaka-plastic ninyo. Galit na galit kayo na kay Tatay Digo, pinapakita nyo na pinapapatay kayo ni Tatay Digo. Mamaya i-explain ko, ang layo po. Ang layo po ng konteksto nyo dyan. Pero akala nyo, ang akala ninyo, kayo ay ang titino. Kayo ang sumusuporta sa NPA. Bakit hindi nyo kundinahin? Sige nga. Ang daming nadali ng mga yan. Bakit hindi nyo banatan? Mga double standard kayo, mga ipokrito kayo. SOJ Boying, eto mga terorista. Yan ang asikasuhin ninyo, hindi si Tebes. Kasi kung ano man ang problema ng Tebes, digamo sa kanila yon. Pero ang problema ng NPA, buong Pilipinas. Yan ang lagyan nyo ng terorista. Yan ang gawan nyo ng terrorism. Yan ang bansagan ninyo. Yan ang asikasuhin ninyo. Ba't nakatuong kayo sa isang tao na wala namang nagagawa? Etong NPA hindi nyo puntahan. Ba't hindi yan ang banata ninyo? Diba? Napaka-double standard nyo. Calling SOJ Boying Rimulya. Ang asikasuhin nyo, ito mga CPP, NTA. Hindi nyo kung asang lugar. Ay away pamilya nila yung bahala sila kung gusto nila magaway-away doon. Etong tungkol sa NPA, away ng Pilipino, away ng bawat isang Pilipino, ang dami ng dinali ng mga yan. Mismo, yan ang hingiin din natin. Na dapat magbigay ng accounting tungkol dito. Itong mga napaka-plastic nitong mga ito. Napaka-plastic. Pinagtuunan ng pansin si Tebes. Again, hindi ito kinakampihan si Tebes or not. Pero hindi ba dapat mas asikasuhin nyo si NPA? And we also heard from sila Eric na itong mga tinatawag nila ng mga... Magtanungan tayo dito. Ilan sa inyo takot kay Tebes? Oy, wag kayo, babagwawala mo yung anak mo, wag kang lauwi ng gabi, wag kang lalakad dyan, kasi baka dalihin ka ni Tebes. O ilan sa inyo, ayaw nyo papalagarin yung anak nyo, bakit? Baka dalihin ng NPA. Real talk lang po. Yan po ang nangyayari sa pangaraw-araw. Di ba, bilang magulang, alam ko yan. Huwag kang uuwi ng gabi kasi baka andyan si Tebes. Ganon? Huwag kang uuwi, baka may NPA dyan. Sige nga. Doon na lang kasimple, napakasimple. Itong mga kongresistang iba nagbobobobobohan eh. Alam mo, masakit dyan. Imbis na kontrolin nyo, imbis na maging parte kayo ng solusyon, kayo pa ang pumopondo sa mga pesting yan. Yan ang nakakaasar. Pinopondohan nyo pa. Mga piste kayo. Consultants nila ay mga CPP, NPA, NDF. Sa madaling salita, ang pera ng bayan ay ginagamit nito mga tatlong ito para sirain. Isipin mo yon. Parang ganito para kang ginisa sa sarili mong mantika. Yung pera mo ginamit para ipapatay yung mga mahal mo sa buhay. Ganun po. Ganyan ang nangyayari. Mas malawakan nga lang. Ang Pilipinas. So yan ang dapat mas malakas na sigaw natin. Kasi iba yan terorista ito no? This is terrorism that we're talking about. And sabihin mo sa kanila. Hindi, galit ka. Hindi, na-excite. Hindi, totoo. Sabihin mo sa kanila. Yan ang terorista. Talking about our children. Yes. Agree. Ma'am, before kami mag-comment ni Brother Franco, mukhang may statement na inilabas ang House of Representatives, ipapatuloy natin nila Brother Franco ang ating comment. Yes, at Eric, kasunod nga ng ginawang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang nilabas na pahayag ng House of Representatives dated October 11 ito. The House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez is in agreement with former President Rodrigo Duterte that government expenditure should be transparent and fully auditable. Tama.
O, dapat. Lahat naman, tama. Dapat lahat auditable. The House has no confidential and intelligence funds. All line items in our budget are subject to regular accounting and auditing rules and regulations. Laging bukas po ang aming libro sa Commission on Audit. As per latest COA report released on only last October 2, the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. Ibig pong sabihin, pasado kami sa COA audit. Sinong nag-take ng responsibility sa statement? Sa statement na to, si Secretary General Reginald Velasco po. Secgen Velasco, ma'am. Secgen Velasco. So I think that this is first of all, thank you that there is a response, because this is what a good government does. It's very responsive to what the citizens are clamoring for. Oh, dapat sumasagot. Oh, tama, may punto. Oh. And citizen Rodrigo Roa Duterte is being responded to. So we should applaud that right away there is a statement, because if this were Kamatayan Black, kung yung sila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas ang dinireksyon mo, they're going to ignore that. And they're going to yung tatlo, kayong tatlo. Kung may tatlong vlogger, kayo may tatlong tatlong plastic. ignore that because they're guilty. No, so we want to once again thank the House of Representatives for being responsive. But from what I'm hearing in this statement, is that the ball is now in the hands of COA. No? Mm-hmm. So because they said that the House of Representatives claim that their books are open. Okay, so now we'll ask the COA to do a proper audit. But I heard COA, ang bola nasa kamay ninyo. Open daw sila, di ba? I-audit nyo ng maayos, COA. Kung hindi, kasabwat kayo. No? Is it true, COA? Lowy Bornel, maraming salamat po sa star sa Lowy Bornel. The reason that you're not doing your job with the House of Representatives is because you're afraid of the members of the House of Representatives. That's what I heard. Because why would you not audit? Why would you not give a proper audit? No? So yun ang gusto kong tanungin sa COA. Is it true? Ma'am, Brother Franco, para makapag-comment kayo, we have received a phone-in message. Kahapon pa ito, ma'am, pero pinaantay ko munang magkaroon ng isang talakayan at pina-check natin sa source. Maganda to. At ang sabi ng source, Brother Franco. Pakinggan nyo yung tanong. Eto na yon. Miss Ina, mga kababayan, hindi po for free ang special operations na ginawa ng mga Communist Party urban cadre operatives sa loob ng Kongreso like Raul Manuel, Franz Castro, and Arlene Brosas. Arlene Brosas, Franz Castro, at Raul Manuel, hindi libre. Kayong tatlong komunista, hindi libre ang pag-atake ninyo kay Sara. Tanong po. Okay, sige. Ka Eric, pakitanong kay Speaker Martin Romualdez. Martin Romualdez is Speaker. Ikaw ang tinatanong. Kapalit daw nito ay 40 million. Tuloy. Gaano katotoo po ito? From information ito, mama, sa ating mga sources sa Congress, that they were offered 40 million worth of projects to be funded by the President, by the Speaker of the House. 40 million worth of projects. So para hindi halata, linisin natin yung pera, linisin natin yung pangalan. So yung pera, lilinisin mo, instead na lagay, projects. Linisin mo yung pangalan, instead na confidential funds, extraordinary funds. Tingnan nyo kung paano nilalaro ang salita. Tingnan nyo kung paano nililinis ang pera. Money laundering. Tingnan nyo kung paano nililinis ang mga pangalan, etc., etc. Pero sa madaling salita, isa lang po ibig sabihin yan. Lagay po yan para atakihin si Sara. Gusto mo proyekto? Gusto mo na 40 million na proyekto? Kanain mo si Sara. Ayaw mo ng 40 million na proyekto? Ayaw mo kanain si Sara? Wala kang proyekto. Basta atakihin at sirain si Sara Duterte at palalabasin na sila ay nagko-question ng confidential fund and security fund related to the office of the Vice President. Ulitin po namin. Galing pala, no? Yun pala lang usapan dito, 40 million project. Questionin mo lang yung confidential funds. Sir, pwede makisali. Questionin ko yung confidential ni Sara. Sara! Asan ang confidential funds? May project ako. Ano yung project? Project 1, 2, 3, 4. Joke lang po yan, ha? Hindi ko po gagawin yan. Pero ang tindi, no? Ang tindi ng kaplastikan.
Speaker Martin Romualdez, if Oh. this is not true, ano po ang naging horse trading? At ano po ang naging end of the bargain upang ipagpapatuloy natin na itolerate itong maniobra at atake sa loob ng pamahalaan ng mga known urban operatives of the terrorist organization CPP, NPA, NDF pretending to be part of Congress, being party list representatives. Natumbok. Kung hindi ito totoo, Speaker Romualdez, kung hindi ito totoo, ano po ang kapalit para hayaan natin yung mga kongresista na nagpapanggap na matitino, mapayapa, pero kinakanlong ang mga terorista like the NPA. Anong kapalit para birahin si Sara kung hindi totoo? Kasi bakit mo kakanlungin yung alam naman nating mapagkunwari na nag-aalaga ng ahas na terorista? Hinayaan nyo na? Kakampi nyo na ngayon, Romualdez? Nagtatanong lang po, Romualdez, kakampi nyo na ang mga NPA ngayon? Kakampi nyo na ang mga terorista ngayon? Tanong lang po. Totoo po ba ito ang message na pumasok sa amin dito sa Laban Kasamang Bayan that they were offered 40 million pesos to be funded projects, to be funded by the Speaker's Fund, at ito ay papatupad nila, including mga rice distribution ng tinatawag na Malaya Rice. Kasama pa ang Malaya Rice. Kanino ba yung Malaya Rice na yan? At ito ay binabanggit ni Maharlika. Yung Malaya Rice, o kita mo, konektado na lahat. Kayo ba talaga? Ito yung, kaya ako naaasar eh. Ito yung mga, this is just an example Hindi ko sinasabing kayo yun. Yung, sasabihin, galit sa droga, pero yung pamilya nila involved sa droga. Ganito po kaplastikan. At alam natin na ang kasindikatuhan ng CPP, NPA, NDF ay malala. They were able to do that sa panahon ni Judith Aguiwalo, na sila'y kumuha ng pondo mula sa gobyerno at mabuti na tunugan ni Pangulong Duterte pinabawi. At ako, pagkakaintindi ko tama, yung 40 million na tigi-tigisa sila kasi tatlo yan eh. Tatlo yung mga attack dog. Kung dati may mga senador attack dog kay Duterte at Tatay Digong, ngayon naman tatlo attack dog dito naman kay Sara. Ganyan po kalupit siyang mga yan. Talaga merong kailangan pupuyak dyan eh. Pero mas matindi ngayon kaysa yung kay PRRD dati. Kasi yung dati, ambisyoso lang. Yung ngayon, terorista na. Kakainin mo yung pride mo, kakandugin mo, popondahan mo pa. Para lang atakihin si Sara. Balik. Tita Liza, pang midnight coffee, pang pakalma. Maraming salamat po. Dito po sa amin sa US ay umaga na. Good morning. Pang midnight coffee, pang pakalma. Thank you, Tita Liza. Itong 20 million mahigit na cash for work program doon sa mass base area ng NPA nila sa Davao. Oy, OE67. Long time no see Ganito rin ba ang nangyayari ngayon, Speaker Martin Romualdez? Just for us to be able to play with politics and hit hard and demolish through way of black propaganda and urban terrorist operations of dirty operations of political attacks against the Vice President to weaken the government. Anong kapalit nito? Totoo ba ito? Na may 40 million na ipinamoresa na proyekto para sa mga CPP projects na i-identify ng tatlong party list nila. Nagtatanong po ang taong bayan, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Frank. Ang pagkakaalam ko, Eric, Franco, Ina, no, mga kababayan, parte yun ng trabaho ng speaker, no, na ganun yung pamamalakad nila, no, na I find actually kind of weird, no, na nagbibigay ang speaker sa mga projects, no. So pupunta yung mga kongresista sa kanya. I mean, correct me if I'm wrong, House of Representatives, but that's my understanding of it, that the speaker does give money for projects in their districts. But the real question here is, does the speaker not